Shelley, bakit hindi maituturing na sagot o tugon yung ipinadalang answer ad coetelam sa impeachment complaints ni VP Duterte? Hindi responsive o tumutugon sa mga alegasyon sa impeachment complaints yung ipinadalang answer ad coetelam o answer with caution ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Ayan so nagpadala po pala ng sagot si Sara Duterte, no? Oo, dyan sa House Committee on Justice, no? Nagpadala si Sara Duterte. Ang tanong, tugon ba talaga yan ni Sara Duterte? Baka mamaya iba yung gumawa ng tugon yan. Kasi si Sara, alam naman po natin na medyo weak po yung pag-iisip nito, no? Wala pong kakayahan na sumagot to. Kasi kung kung ako yung nandyan sa kalagayan ni Sara, kung ako po yung Vice President, ay dapat sarili ko po, ako mismo yung pupunta doon para sagutin yan. Diba? Para sarili ko mismo yung dadalhin ko doon. Kung talagang matapang ka at wala kang tinatagong kasinungalingan or panluloko sa taong bayan, dapat ikaw mismo, sarili mo, dalhin mo doon, Sara Duterte. Di ba? Anong ginagawa ni Sara? Nagpadala na lang pala ng sagot. Sagot lang yung dumating, pero yung katawan niya na physical niyang pagmumukha niya, anyon niya bilang isang buaya, hindi po dumating. Kung wala kang tinatago at kung hindi ka takot at kung talagang nasa katotohanan ka, talagang matapang ka, Sara Duterte, dapat ikaw mismo yung pumunta. Diba? Pero ang dumating po ay ang papel. Nakakahiya po yun, ano? Nakakahiya po yun. Ako na po yung nahihiya kay Sara Duterte. No? Kung siya ay makapal yung mukha, ako po ay mahihiyain. Ako na yung nahihiya sa'yo, Sara. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. Siyempre, yan may TikTok po tayo, Facebook, dalawa po yung ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0 at Ballpoint Man 3.0. Ayan. So, yan, yung comment dito na ayuda ni Bongo may lason, mapapag-usapan din po natin yan ngayon. Ayan. So, tuloy po natin ito, mga pre. House Justice Committee. Ayon mismo ito sa House Panel Chairperson na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. At anya, tila motion pa itong nagpapadismiss sa mga reklamong impeachment na inihain laban sa kanya dito sa Kamara. Sa Rules of Procedure ng Kamara sa impeachment proceedings, hindi papayagan ng mosyon para i-dismiss o ibasura ang kaso sa loob ng panahong itinakda para sagutin ang reklamo. Ayun naman pala Yung pala yung nilalaman ng ni Sara Duterte. I-dismiss o ibasura. Yun yung nilalaman ng sagot niya. Sagot po ba yun? Binigyan ka na ng chance pero tatanga-tanga ka, Sara Duterte, ha? Hinihiling ng kampo mo o ikaw mismo, syempre, na i-dismiss ang impeachment laban sa'yo. Diba? Dapat sagutin mo kung sino yung nandoon, paano mo ginasta yung pera, sino si Mary Grace, sino si Juan de la Cruz at iba pa. Diba? Dapat sinagot mo ng maayos. Dapat yun yung nilalaman ng sagot mo. Hindi yung ikaw mismo sasabihin mong ibasura na. Wala. Hindi ka ayan tuloy. Yari ka, hindi ka napagbigyan. Palpak yung sagot. Diba? Ano ba naman kasi yan? Hindi nag-iisip. May mga lawyer ka naman. Ikaw mismo, lawyer ka. Hindi mo naisip yun? Na hindi talaga makakalusot yan? Sa bagay, wala kang maisasagot. Kasi ang tingin ng taong bayan sa'yo, guilty ka. Diba? Pag hindi ka makasagot ng tama, ang tingin sa'yo ng taong bayan, magnanakaw ka at guilty ka. Yun, di ba? Yan naman pala yung laman, malinaw. Ni House Justice Panel Chairperson Luistro, hindi responsive yung tugon ng kampo ng Vice Presidente sa mga grounds at aligasyon sa impeachment complaints. Kaya paraan niyang hindi sumagot si VP Duterte sa dalawang reklamong impeachment at kasabay nito ay kuni-question pa yung proseso ng impeachment dito sa Kamara. Wala kang karapatan mag-question. Diba? Ang sagot mo, sagutin mo yung inaakusa sa'yo sa nilalaman ng impeachment.
Hindi yung kukwestiyonin mo. Ang kamera, pinapatupad lang yung tamang proseso. 'Di ba? Hindi ka naman nila hinuhusgahan na guilty ka na agad. Hindi. 'Di ba? May proseso silang sinusunod. Bakit mo kukwestiyonin? Diba? Wala na to. Finish na yung utak ni Sarah. Bunsod nito, ayon sa kongresista, ituturing nila itong general denial o pagtanggi sa mga akusasyon sa reklamo. Bukas, araw ng Miyerkules, March 17, magpupulong ang House... Ito. Anong sabi ni Sarah dati? Kung naalala niyo, hindi ako takot sa impeachment. Hindi ka pala takot. Bakit mo ipapatigil? Oh, bakit mo kukwestiyonin yung camera? Bakit hindi ka nagpakita? Oh. At least, binigyan ka ng chance. Hindi po sila biased, ha? Oh, may binigay sa yung chance, Sarah. Pero sinayang mo yun. Justice Committee para talakayin ang preliminary issues kabilang na yung paghingi ng pahintulot sa House Plenary na makapagsagawa ng formal na pagdinig sa reklamong impeachment kahit naka-break ang sesyon. Ito ay oras na matukoy na sufficient in grounds ang dalawang impeachment complaints. Samantala, kaninang pasado alas 11 ng umaga, nagpadala na ng manifestation of waiver to file a reply ang complainants sa ikatlong reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Giit na mga ito dahil pumalya namang itanggi ni VP Duterte yung bawat alegasyon sa impeachment complaint ay hindi na kailangang magsumite ng reply. Yan muna ang latest live mula rito sa camera. Ayan si Sara Duterte po ay parang pinapaikot niya po yung taong bayan, ano. Ang sabi niya, sasagot. Nag-expect tayo. Mukhang okay yung sagot ni Sara. Sus, malaman natin yung sagot. Pang ano lang pala. Pang mababang uri ng katangahan. Walang kwenta mga pre. Kayo, ano reaction nyo dito sa mga sagot po ni Inday? Inday ninyo, siyempre, pag DDS ka, pabor sa'yo yun, di ba? Kahit kabubuhan yung sagot. Oo. Pero kayo po na nanonood sa akin ngayon, pabor po ba kayo sa sagot dito? Sagot ni Sara Duterte? Oh? Comment nyo po yan. And siyempre, ito na po, no? Idugtong po natin sa topic natin, itong ayuda ni Bongo. Ito ayuda ni Bongo may lason. So, bakit ba may lason? So, panoorin po natin ito mga pre. Mula umaga hanggang ganong oras. Hanggang tanghali. Tingnan nyo. Grabe sila yung pila. Mula umaga hanggang tanghali. Nakapila po sila. At ito po yung natanggap nila. Mula umaga hanggang ganong oras. Hanggang tanghali. Tingnan nyo. Ayun o. Ganyan o. Ilan to? Ilang noodles to? Wait lang ha. Ganong oras. Hanggang tanghali. At 3 Lucky Me. Tingnan nyo. Apat ba? Apat. Tapos, ewan ko corn beef ba to or sardinas ba to? Basta pagpalagay na natin 5 dilatang na pang-ulam. Tapos, ilan ba to? 1 kilong bigas. Bago natin ituloy yan, 1 kilong bigas, 5 sardinas, tapos Lucky Me, 4. Magkano yung kilo ng bigas ngayon? Pagpalagay na natin, sige, 60 na yung kilo. Sardinas ngayon, magkano? 31. Magkano yan? 30. Nasa ano na yan? 90. 120. 150 yung 5 sardinas. Tapos, plus 60, 210. Tapos, yung pagpalagay natin, nasa 300 lahat yan. 300 pesos lahat. Tapos, pumila ka ng umaga hanggang tanghali. Tapos yan lang yung natanggap mo. Sa bagay, sabi ng mga DDS, alam nyo, ang babastos nyo. Alam nyo, may blessings yan eh. Pagkain yan. Dapat nyo pasalamatan si Bongo. Wala namang problema dun eh. Papasalamatan naman po natin si Bongo kung walang halong panluluko yung ginagawa. Diba? Ito lason po ito eh. Hindi po yung literal na lason ha. Kumbaga, nilalason po ni Bongo yung isipan ng mga Pilipino. Mamaya makikita nyo dyan. May karton. Sabi nyo, pasalamatan na lang si Bongo kasi, namimigay daw ng tulong. Okay naman, papasalamatan sana namin si Bongo, walang problema. Ang tanong, si PBBM, ang daming ginagawa sa bansang ito, hindi nyo mapasalamatan. Tapos nag-e-expect kayo, magpasalamat kami dyan na may halong pambobola,
Lason yan eh. Nilalason nyo, Bongo, ang isipan ng mga Pilipino. Kasi akala nila maganda yung, kumbaga, punong-puno yung lalagyan ng ayuda. Yung pala, may karton sa ilalim. Nakakahiya. Oh, ito po, tuloy natin. Ayun o, ganyan o. May karton? Ayun o, may karton. Oh, ayan, may karton. Pinatong pala yung karton, ay kumbaga yung karton yung patungan, nilagay dyan mga sardinas at bigas para magmukha po siyang marami. Oh. Oh, kumbaga, ampaw pala. Wala palang kwenta, 'di ba? Kasi yung nilalaman, halos kalahati karton. Ayudang karton. So, yan po nagpaayuda po sila ng karton. Oh. Kasi, syempre, yung tatay nila naging karton na po, no? Eh baka namimiss nyo po yung karton na tatay ninyo, kaya si Bongo po ay namigay ng karton. Oh. Diba? Kaya palakpakan po natin sa pagmumukha si Bongo. Oh. Diba? Oh, yan yung senador ninyong matulungin. Binigyan po kayo ng karton. Ha? Bongo, alam mo yung karton na yan, Bongo? Ang sarap sunugin sa harapan ng pagmumukha mo. Oh. Yan! Alam nyo, akala ko ba ayaw nyo ng ayuda, mga DDS? Sabi ng mga DDS, ayaw daw ng ayuda. Pero bakit tumatanggap kayo ng ayuda? Partida, karton pa yung binigay sa inyo, ha? Yan! Sabi pa ng iba, Idol Bongo, idol sa imong mata. Idol mo dahil nabigyan ka ng karton. Okay, so hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe dyan sa ating YouTube channel. Oh, libre po yan, walang bayad. Tuloy natin. Ito po lason po ito. Itong ayuda ni Bongo. Bakit? Kasi nag-i-expect po yung mga tao na puno yung lalagyan ng, yung ano na yan. No? Nag-i-expect po yung mga tao na punong-puno yan. Yung pala, pagbukas may karton. So ano to? Panlilin lang to sa mga Pilipino, Bongo. Nilalason mo ang isipan ng mga Pilipino kasi akala nila maraming laman yan. Yun pala walang kwenta. Karamihan para dyan, hangin at karton. Diba? Kaya kayo ba, shoutout po nag-number 1 ka pa naman, Bongo. Shoutout sa mga bumoto dito. Nag-number 1 ka pero yan lang yung paayuda mo. Wala kang kwenta, umuwi ka na ng China. Ano? Walang laman yan o. Oy, tangina, may karton. Kupal. Upal ka daw, Bongo. Tuloy natin. Ayun o, may karton o. 10K yan, 10K ang karton yan. Tangina, karton o. So, mula umaga hanggang ganong oras. Hanggang tanghali. Tingnan nyo. Ayun o, ganyan o. May karton? Ayun o, may karton o. Walang laman yan o. Oy, tangina, may karton. Kupal. Ayun o, may karton o. 10K yan, 10K. Thank you. Tangina, karton o. So, mula umaga. Ayan, dumating na yung kape natin. Higop muna tayo ng kape, dali. Ang ina, nagigigil ako sa karton O at least yung tatay nila nakauwi na. Yung tatay nilang si Digong, nasa Pilipinas na. Diba, alam nyo bakit? Ayan hawak-hawak po nila yung tatay nilang karton ngayon. Kaya palakpakan po natin. Ang galing-galing mo, Bongo, no? Si Bongo po yung talagang nakapagpauwi kay Digong sa Pilipinas. Ayan pinilahan na po ng mga Pilipino si Digong. Tatay nilang karton. Basta galawan, DDS. Budol. Karton! DDS! Ayan, masaya na po sila. Sa wakas, Tatay Digong, nakauwi ka na sa wakas. Idol na idol kita.
Kayo mga pre, anong reaction nyo dito? And comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon, kanya-kanyang komento tungkol sa tatay nilang karton. Woo! Ang saya! Ayan, next topic po tayo.